Isang maulang hapon sa inyong lahat mga ka-Gigi! Rainy afternoon from Finland. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang inyong mga Holy Week? Happy Easter mga ka-Gigi. Happy Easter mga ka-Gigi. Pinagdarasal namin na sana okay kayong lahat. Everyday namin pinagpa-pray ang inyong safety. Sana okay kayong lahat. For today's video mga ka-Gigi, tayo ay mamimili ng mga dapat bilhin kasi dito Kahit sarado na yung mga kaupa. Oo. Kasi dito sa Finland, explain mo sa kanila, baby. Sa Finland mga ka-Gigi, nag-celebrate din sila ng Holy Week. Pasiainen. Pasiainen. Paiva. Yun ang tawag nila doon. Oo. So ang ginagawa nila, spending time with their families. Family. Tapos nagta-travel din sila. Nasa summer cottage sila, nag-e-enjoy, gano'n. Oo. Diba? Tapos sarado lahat mga ka-Gigi. Halos lahat ng restaurant, mga mall. Pero ito bukas buffet. Pahiya tayo dun ah. Pero mostly mga ka-Gigi. Sarado. Pero yung mga nagbubukas, ayun yung mga hapit. Mga ka-Gigi, mga naghahabol. Oo. Ano sabihin ng parang, kasi good business kasi busy sila. Halos nga lahat ng restaurant sarado. Sa kanila kumakain, so maganda yung kita nila, mga ka-Gigi. Yun yung mga mga ka-Gigi kasi syempre i-grab nila yung opportunity na sarado yung mga karamihan ng restaurants or ng establishments kasi sila lang yung bukas, ganun. Kaya yun yung mga hindi nagsasarang mga establishments. Pero ngayon, titignan natin kung ano yung mga bukas dito. Titignan namin kung bukas yung Asian market kasi meron akong gustong lutuin. So mamaya, tignan natin kung makakapagluto tayo. Mga ka-Gigi, dito, long weekend. Friday pa lang, wala nang pasok. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Ang balik ng mga tao sa work, Tuesday na. Ito yung stroller ni Ziki mga ka-Gigi, oh. Kasya pala yung itong raincoat dun sa, kasi dalawa yung stroller niya. Actually, 4 na stroller ni Ziki, no? Hey! Meron siyang raincoat kasi nga maulan dito ngayon. Kaya nilagyan namin ng raincoat yung stroller ni Ziki para hindi siya mabasa. Ang tawag pala dito mga ka-Gigi sa summer cottage or sa cottage is maki. Maki, oo. Yung M tas yung O na merong umlaut mga ka-Gigi. Mahirap siya banggitin. Yung banggit nila doon mga ka-Gigi, murky. Kasi meron ditong normal na O. may umlaut, Yung may dot. normal na O, tas yung isang O yung merong umlaut mga ka-Gigi. Ganon din sa A. May normal na A, meron ding A na may umlaut. Yung ano yun? Yung A na may umlaut. Pasi, di ba yun? Pasiaiset. Pasiaiset. So mga ka-Gigi, sobrang hirap talaga ng Finnish language kung matututunan nyo lang. Sanayan lang mga ka-Gigi. Oo, sanayan lang. Si Keng, di siya nag-aral ng Finnish language. Natuto From the lang siya. So mga alam mo salita mga ka-Gigi, slang. mga slang. Oo. Slangy. Slang mga ka-Gigi. Kasi meron ditong proper way, improper way. Ganon. Pwede na pala tayo. So, yun si Keng natutunan niya yun, yung mga slang words. Kaya parang short version. Mapuhubahan Suomi ah. Ha? Lakasan mo. Minapuhubahan Suomi ah. Ay palyon, mutta maaina yuritan. Yo. Suomen kieli. Se on vähän vaikea, mutta maaina yritän. Yo. Hyvä. Ano daw? Hindi ko naiintindihan. Mga ka-Gigi, titignan natin kung bukas yung Asian market. Malapit na tayo. I-video man to, no? Ini-open na din. So mga ka-Gigi, ito na yung Asian market, oh. Sila Bukas. Bukas mga ka-Gigi, so mabibili natin yung dapat nating bilhin
So, let's go. Pasok na tayo. Pero, syempre, pag bubuksan muna natin. Yun. Ito mga ka-Gigi, naka-sale naman sila, oh. Meron rin silang mga naka-sale. Ayan, oh, 50% off. Iba-iba. Ano to? Magic syrup ba to? Para magic syrup. Ayan. Ano yan? Nabila ko si Leo. Sinigang mix. Kapatingin ko sa kanya, ayun sabi ko na mas masarap pa dun sa, di ba ang sarap niya na yung ginagamit natin na sinigang. Di ba ito kailangan doon? Ano yan? Powder. Pakasama mo dun sa ano, o hindi. Mag-food coloring kayo. Para dun sa bilo-bilo, hindi ba pwede yan? Purple yam. Hindi na. Doon na lang ako, try ko. So yan mga ka-Gigi, yung Asian market dito. Dito kami parati namimili, mga ka-Gigi, kasi sobrang lapit lang sa bahay namin. So, advantage rin na dito kami nakatira kasi malapit lang sa Asian market. Pag meron kaming gustong lutuin, mabilis namin na bibili yung mga kailangan namin bilhin. Like, wala sa normal na market kasi syempre, tayo ay Asian. Ganun. Asian yarn. Ayan. So gusto ko pala lutuin mga ka-Gigi is ginataang bilo-bilo. Sino sa inyo nakakaalam lutuin yun? So, hindi ako masyado maalam doon pero susubukan ko, tatry ko yung best ko para maturo sa inyo kung paano gumawa ng ginataang bilo-bilo sa mga hindi po nakakaalam ng recipe. Flour, kailangan natin ng glutinous rice flour. So, hanap tayo ng glutinous rice flour. Asan? Ayan, kuha ka. Ito mga ka-Gigi, glutinous rice flour. Kuha tayo ng isa. Hindi brand yan, ha? Yan. Ano pa? Kamote, kailangan mo dun eh. No? Oo, kailangan ko ng kamote. Kailangan ko rin ng food coloring sana. Ano Kaya lang, wala sila. Yung ube kaya doon, hindi pwede yan. Pwede tayo ito, bebo. Magpandan. Ay, anong pisang ambon? Kaiba yun ah. Ah, paste taro. Oh yan, pwede yan. Violet yan eh, no? Hindi, ano to eh. Ayan oh. Flavoring. Ambonese banana. Pure yan. Thai tea. Kailangan rin natin. Lalagyan ko rin ng tapioca mga ka-Gigi. Gusto ko lagyan ng sago. So, bili tayo ng tapioca. Tapioca pearl. Ito siguro mga ka-Gigi. May maliliit lang na Brown sugar tapioca. Oo, meron. Kailangan natin. Gusto mo lagyan ng langka? May langka ba? Lagyan natin ng langka mga ka-Gigi para masarap. La. Bibo, solid to. Tingnan mo. Green chili sauce. My God. Green chili. Ang kulit, no? So, bili tayo na meron dito jackfruit mga ka-Gigi. Pero nasa can. O, tiyo. Yung green jackfruit. Ay, hindi yan. Ano yan eh. Yan yung pang gulay eh. Wala. Ube nga meron, no? Ito nga, babe. May puso ng saging, oh. Banana Oo blossom. nga, no? In brine. Testing Bili natin. tayo. Eto, Gusto nga namin mag-fasting eh. Gusto namin kumain ng gulay lang. So, tsaka isda. Mga ka-Gigi. Kasi syempre, patay si Jesus. Tapos, 'di ba kakain ka ng mga masasarap, nakaka-guilty. Kaya dapat, hanggat maaari, mag-fasting ka. Sabayan mo yung kung paano siya naghirap. Ganun mga ka-Gigi. Di ba, Obi? Obi. Babe, kwento mo sa kanila yung bata ka. Yung tawag mo sa ube, Obi. Tawag ko sa ube mo ka, Gigi, Obi. Kasi, Tapos kapag dadan kami doon sa bakery sa kanto, lagi ako nagpapabili sa mama ko na, Obi. sabi ni mama mo, anong Obi? Obi bar. Kasi, yung nag-alaga kay King, ang tawag sa ube, Obi.
Ayan mga ka-Gigi, bili tayo nito. Yung... Ito mga ka-Gigi, meron langka. Ang kulit babe, at sa araw, meron na pala sila. Kaya nga, Diyos Bili ko. tayo. Oo, Just bili tingnan. tayo. Ang dami. May atsara, meron langka. Tas ito mga ka-Gigi, puso ng saging. Testingin natin yung atsara nila. How's my baby? Oh, sleepy siya. Ito mga ka-Gigi, gusto ko sana bumili ng saba, kaya lang hindi pa ata to hinog eh. Ayan oh, meron silang saba dito. Tapos yung langka nila mga ka-Gigi, sobrang laki. Tingnan nyo, yun yung kamay ko. Ang laki talaga. Ang laki ng langka nila. Ayan, yung kanilang mga tinda dito. Ito naman yung vegetable section nila mga ka-Gigi. So parang gusto ko bumili ng mangga. Mga ka-Gigi, parang nangangasim ako sa mangga. Ito kasi may bagoong kami sa bahay. Tapos ayan siya gusto ko bumili ng mangga. So yung 1 kilo ng mangga is 8 euros and 90 cents mga ka-Gigi. Medyo mahal siya. Pero parang nangangasim ako. Pero hindi ko sure kung maasim to kasi yung mangga dito hindi maasim mga ka-Gigi. Pag bukas mo, yellow na. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung maasim tapos crunchy. Tapos meron din papaya. Ito. Hindi ko alam ano to papaya din mga ka-Gigi. Yan. Ito ang laki ng gabi nila. Gabi. Yung meron din silang futsaro ba to? Ano ba to mga ka-Gigi? Comment down below. Meron din silang mani. Oh my god, gusto ko to. Mani. Ayan mga ka-Gigi, ito yung vegetable section nila. Kailangan natin kamote. Ito kamote, pang ginataang bilo-bilo. Meron rin naman puso ng saging mga ka-Gigi, pero to fresh. So, try natin. Bili tayo isa. Wala. Buko pandan yun. Ito mga ka-Gigi, nakatulog na ang ating baby. Ito mga white plate. Ito, diba? Tulog na. Tulog na. Ito babe, no? Ito yun. Yun nila, no? Bibili ba tayo isda? Dito mga ka-Gigi, yung Tilapia nila, babe. fish nila. Tama mo. Oo, yung tilapia nila sobrang laki. Taba mga ka-Gigi, Malusog. Nakakatakot. Parang puro chemical or puro tubig. Galing ano to Malusog yung tilapia nila dito mga ka-Gigi. Pero babe, meron naka-fillet. Pangit kaya yun. Ewan ko, ikaw pumili na isda. Naiwan. Hindi ako magaling Ito? Tilapia ba yan? Okay. Or ito? Yan, nakabaki. Ito. Yan. Ito mga ka-Gigi, tilapia. Ayan, Musta tilapia steak or black tilapia steak. Kasi dito mga ka-Gigi, ang musta, musta is black. Color black mga ka-Gigi. So, ayan, tilapia siya. So, magkano to? 7 euros 90 cents. Yan. Tanong natin si Ken kung bibili tayo niyan. Tanong natin siya. Ito naman, ganito naman yung lumpia wrapper dito mga ka-Gigi. Ito ganyan yung ginagamit namin pang lumpian Shanghai, cheese stick, ganun. Mga ka-Gigi, ito malupit. Sobrang laking kuhol. Papakita ko to. Ayan apple snail. Grabe, ang laki kuhol. Parang di ko na kaya kainin pag ganyan kalaki mga ka-Gigi. Giant, na yan? Giant kuhol. Yan. Kuhol. Grabe
Grabe, no? Ang laki. Matakot kainin yan, ah. Oo nga, sabi ko nga, hindi ako kakain yun. Ano yan? Giant kuhol na yan. Apple snail. Apple snail nga. Yes, Babe, parang- ito yung sinasabi mo, parata. Alin? Oo, yan, babe. Parata. Oo. Hindi tayo, babe. Come on, sarap yan. Parang tikoy. Ang dami. Huwag na. Sarap nito, babe. Oo. Pero tayo maliit lang, eh. Oo. Tignan mo yung maliit lang. Ito nga, yun. Solid to, babe. Yun, eh. Saba. Kasulat. Oh, ayun oh. Saba mga ka-Gigi, pero frozen. Ayan oh. Oo, ano. Ganyan mga ka-Gigi. Wala kaming ibang choice kung hindi ganito. Kasi karamihan dito frozen. So, kesa wala. Ganito na lang bilhin natin, di ba? Ayan oh. Tapos meron rin silang, ayun oh, coconut. Frozen din mga ka-Gigi. So, puro frozen dito. Iba't iba ito. Banana leaves. Dito naman, merong frozen ding langka, taro, mga ka-Gigi. Ayan o. Taro, sitaw. Maraming klase. So, kukuhain na natin yung tilapia, sabi ni Ken, mga ka-Gigi. Yung musta tilapia or yung black tilapia. Ito na yung so far nasa cart namin mga ka-Gigi. So, mapupuno na siya. Actually, puno na siya. Yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili natin. Babe mo. Oo nga eh. Chicharon. Mahal na araw. Sarap. Babe mo. Bumili. Ano yan? Sarap Ay, kaya yan. parang hindi yan masarap. Bakit? Meron naman nagbebenta ng mga Pinoy ah. Matigas kaya yan. Sa mga sports. Na dried fish. Yan, bili niya. Huwag na. Order na lang tayo sa Pinoy. Paluto na rin natin sa kanila, no? Para hindi baho sa bahay. So, Ito, bibili coconut rin cream, oh. tayo ng coconut cream, mga ka-Gigi, tsaka coconut milk. Coconut milk. Bili kang coconut milk, dalawa, isang coconut cream. 500 ml. Kasi na yan? Oo, siguro kasya na yan. Tapos meron din silang tindang mga ganun, no? Clay pot, mga ka-Gigi. Parang palayok sa atin. Bili kaya Tapos tayo yung mga dyan. griller. Saan Bakit? magsinigang dyan? No? Hindi naman tayo magsisinigang eh. Kaya lang- Babo yun eh. Hindi pwede sa induction yan, no? Oo, hindi. Hindi pwede. Tapos meron rin silang mga wig dito, mga ka-Gigi. oh. Oo, pang samgipsal. Ah, ito, Bibo. Pantakoyaki? Hindi. Oo nga, no? Oo, babe. Hindi. Yung malaking takoyaki. Giant takoyaki. Ayan pa, oh. Mga pot, mga, ano tawag doon? Steamer. Hindi, yung pressure cooker. Gusto daw ni Ken ng sardines, Fried- mga ka-Gigi. fried sardines. Ah, Tapos in oil. Fried sardines. okay. Or Ito fried mga bangus. ka-Gigi, oh. Fried bangus. Meron sila dito parang palayok. Ang ganda. Pero laban na to. Patos na to. Ganti pagkain ng aso namin dati, ligo. Balo. Tapos may nga, ganito nga. Naalala ko yun eh. Pinapabili ko ng lolo ko lagi ng ligo. Tapos may mix na sa kanin. Tapos pagkain ng aso namin. Seryoso, babe. Pero hindi namin Hindi, sinasabing mga ka-Gigi na pagkain na aso Pero yan. kakainin ko to mga Oo. Gigi. Ruff! Ruff! Ba kasi meron na naman magsabi dyan na sensitive na baka sabihin sinasabi namin yung ligo pagkain lang ng aso. Hindi ganun mga ka-Gigi kasi kumakain naman si King nun. Ako kasi hindi ako masyado mahilig sa sardinas. Kaya siya yung mostly kumakain ng sardinas mga ka-Gigi. So mga ka-Gigi, ito na pamili namin. Ganyan kahabang resibo sa Asian market. Ayan, so dala na ni King. Ang laki.
May iba dito dala. Pwede mo bi. Ha? Ito pa mga ka-Gigi, ayan oh, sa ilalim. Kaya malaking tulong tong stroller ni Ziki sa amin kasi, ayan oh. Itong mga ka-Gigi, naparami yung bili namin. Ang dami naming binili. Mamaya tingnan natin kung ma-unbox natin. Papakita ko sa inyo. Pasok na kami dito sa mall kasi meron rin kami kailangan dun sa normal na shop or normal na grocery. Yung pinaka-grocery nila dito. Tapos dito mga ka-Gigi, press mo lang yung button. Yun o. Para bumukas siya. Para sa may stroller, sa may wheelchair, ganun mga ka-Gigi. So, dito na tayo sa Tikuri. So, nakikita nyo, ibang shop talaga is closed. Sarado lahat. Oo. Pero pag asyaan na bukas kasi wala sila. Tsaka mga ibang lahi, no? Kurinta natin. Ayun mga ka-Gigi, tingnan nyo oh. Sarado lahat. Ayun mga ka-Gigi, sarado lahat. Ang bukas lang is Co-Market or K-Market. Galing ka nga bukas eh. Ito pala mga ka-Gigi, ano to? Estonian shop. Estonian store. So, dyan bumibili si Ate Inday tsaka si Kuya Dudong. Kalingka. Dyan din kami bumili ng cake para kay Ate Inday nung birthday niya. Ayan. So, bukas siya mga ka-Gigi. Tapos ito rin. Tapos yung murang bilihan dito sa Saiturin. Ayan mga ka-Gigi. So, ito mga ka-Gigi, bumibili kami ng mga dapat bilhin. Ito, voy or butter. Tapos, patatas, carrots, yogurt, rice. Yan mga ka-Gigi, mga ibang kailangan namin dito. Hindi tayo makapag-vlog dito kasi may music, so makaka-copyright tayo. Kaya, laters. So, yan mga ka-Gigi, bayad na tayo. So, self-service dito. Ikaw magpa-punch ng sarili mo. Merong, pwede rin dun sa cashier, pwede rin ikaw. It's up to you mga ka-Gigi. Pero kasi, walang tao dun kanina eh. Meron rin ganito, barel. Para mas madali. Pumili rin kaming banana. Tapos, nuts. Tapos, butter. At patatas, mga ka-Gigi. Tapos, meron dito parang loyalty card, mga ka-Gigi. Yan. So, papasok mo lang yung loyalty card mo. Tapos, bayad ka na. Ay, bili pala tayo ng plastic. So yan mga ka-Gigi, kakatapos lang namin. Sobrang dami namin pinamili. Kala mo ang tagal magsasara ng ng shop. Ayan, so ayan si King. Ayan si King mga ka-Gigi. Panic buying kami. Ito, yan o, diaper. Tapos to, punong-puno yung ano namin. Bag. Tapos pati dito mga ka-Gigi, puno din. Grabe. Ang dami naming pinamili. Tapos medyo lumakas yung ulan. Tapos, alam nyo ba na naman mga ka-Gigi, meron lumapit. Paglabas ko ng shop, sabi ni King, kasi inintay nila ako ni Ziki sa labas, sabi niya, meron ka bang barya? Tapos sabi ko, bakit? Yung lalaki daw nang hihingi ng barya. Tapos sabi ko, tapos buti meron ako sa wallet. Tapos sabi niya, bigyan ko daw 2 or 2 euros. Tapos sabi ko, bakit 2 lang? Tapos meron akong 5 euros mga ka-Gigi, binigyan ko 5 euros. Tapos, yun. Sabi ni King. Tapos yung pala parang meron siyang kausap na isa pang lalaki. So parang magkasabot sila ganun mga ka-Gigi. Pero okay lang yun. At least ang importante nga, nakatulong tayo, 'di ba? Baka may magsabi na naman dyan, magkano lang naman yung bigay mo? Hindi naman yun malaki. Alam niyo mga ka-Gigi, wala naman kami sinasabing malaki yung binigay namin, especially kay Kuya Roger. Hindi naman ganun. Wala naman ako sinabing malaki yung binigay namin. Ina-explain ko lang yung side namin, na experience namin, which is, yun nga, na
may mga Pinoy pala na ganun, tsaka may mga nagpapatunay na talagang scammer yun kasi marami nang nangyari at marami nang nakakita kay Kuya Roger doon. So mga ka-GG, grabe. Nakakahingal tong part na to dahil pataas to. Ayun na si Kengo, ang layo na niya. Miwan niya na tayo. Ayan oh. Marami-raming tao sa train. Tapos bukas rin yan no, yung Konnichiwa. Yung sushi restaurant. So mga ka-GG, mapapansin nyo pala, meron akong pimple dito oh, sa may ilong. Nakakainis. Nakakainis pag may pimple. Bigla-biglang sumusulpot. Andito na tayo. Sobrang bigat ng stroller ni Ziki, mga ka-GG, kasi nandito lahat yung pinamili namin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parkingan ng mga bikes. Yan mga ka-GG. So wala nang snow. Unti-unti nang natutunaw. So spring na mga ka-GG, pero maulang spring. Ito mga ka-GG, bumili kami ng shrimp sa linggo ng pagkabuhay. Sa Easter, ito kakainin namin. Tapos bumili rin kami ng tilapia. Tapos ito mga ka-GG, yung steak na galing Roslund. I-marinate na ni King para pwede namin gamitin as, pwede namin luto bistek, ganun, or tapa. So, ganyan siya mga ka-GG. Napakarami naming karne sa loob ng ref. So, daming blessings. Tapos ito, meron pa pala kaming ampalaya. Pero frozen to mga ka-GG, kaya hindi masyado masarap. Yan, meron kami sa freezer. Nilabas ni King. Iluluto niya mamaya. So mga ka-GG, habang tulog si Ziki, ayusin ko muna tong mga toys niya kasi grabe, so para talagang kada nililigpit ko, kinakalat niya talaga mga ka-GG. Tignan niyo. Grabe. Tapos yung binili namin yan, diba, sa IKEA, pinagtatanggal niya, ayun no, tapos sinasakyan niya. So, ending nakakalat tong mga toys niya mga ka-GG yan. Ganyan lang naman. Sabi ko sa inyo, hindi tumatagal to, kaya kailangan ipa-plastic ko na, tapos para hindi niya isabog na ganun mga ka-GG. Grabe ka. Yan. So, meron tayong sampay sa likod. Tignan mo na kung gaano ka. Pero dahan-dahan lang kasi nandun si Ziki, tulog siya. Mga ka-GG. Tulog siya sa labas kasi malamig. Medyo mainit na kasi dito dahil spring na nga. So, hindi na ganun ka lamig katulad ng winter, diba? Nakakapal suot namin. Ngayon, wala. Mainit na. Pinagpapawisan na kami mga ka-GG. So, speaking muna natin ito. Tapos, yung unang-una, pinaghiwa-hiwalay ko, animals, cars, Lego, Duplo, tas yung mga parang vegetables na toys niya. Ang ending mga ka-GG, wala. Sinabog niya lahat. So, nabaliwala yung effort ko na ipaghiwa-hiwalay. Ha? Organize. Oo, nabaliwala. Naririnig ni Ken. Nabaliwala yung pag-o-organize ko mga ka-GG kasi nga, kinakalat niya. So, wala ring sense kung paghihiwa-hiwalayan natin yung toys niya kasi nga, ikakalat niya lang rin. So, pagsama-samahin na lang natin. And then, sige mga ka-GG, nag-marinate siya ng beef. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Naku, ayan na, gumagalaw na. Dapat di pa siya magising kasi guguluhin mo ito. Ayan na.
ka-Gigi. Hi. Where's the baby? Uy! Ay. Mga ka-Gigi, ito, binili ni King. Ang sarap, sunflower crackers, cream sandwich. Binili niya kay Kiki, strawberry flavor. Sobrang sarap pala nito. Ano? Hindi nakakaalam sa inyo ng ganito. Dati naaalala ko to nung bata ako. Iba na pala yung packaging nila, mga ka-Gigi yan. Tapos, bumili rin siya ng Skyflakes, mga ka-Gigi. Ito po. Akala ko kondensada, pero ganito na pala yung packaging ng Skyflakes sa atin. Iba na. So, plain lang yan siya. Plain na Skyflakes lang. Yan. Ang sarap, grabe. So, mga ka-Gigi, ngayon tayo ay magluluto ng lumpiang toge. Kasi request ni King, mga ka-Gigi, favorite niya yung lumpiang toge ko. Kaya tayo ay magluluto ng lumpiang toge. So, mga ka-Gigi, gamit ko is olive oil para mas healthy. Yan. Olive oil, sibuyas. So, mga ka-Gigi, si King pala. Si King ang naghiwa. Shinred niya yung patatas tsaka carrots. Tapos, ito tofu. Tapos, ito nag-gisa lang tayo ng sibuyas, mga ka-Gigi. Yung pinaka-lumpia wrapper. Yan, ganyan itsura niya mga. So, yung lumpia namin is, ano siya, gulay lang. Walang kahit anong meat. Kasi nga, Holy Week. So, hindi natin kailangan mag-meat. Yun yung paniniwala namin, ha. Yun yung way namin. May kanya-kanya naman tayong way, mga ka-Gigi. Yung iba, nagpa-fasting. Yung iba naman, no meat. Fish lang, fish, or iba naman, gulay lang. So, again, mga ka-Gigi, may kanya-kanya tayong opinion. Kailangan respetuhin natin yung bawat opinion ng isa't isa. Tapos, lagay na natin tong mga gulay. Ayan, mga ka-Gigi, tapos ko nalutuin yung lumpiang toge. Bale, tingnan nyo kung paano. Request niya yun, favorite niya yun, mga ka-Gigi. So, tignan nyo kung paano namin papalamigin para maibalot namin sa, ano. Kasi, syempre, hindi pwede ilagay na mainit dahil mabubuta. So, ito yung gagawin namin. Lilipat muna ni King sa tray. Yan, nilagyan niya ng foil yung pinaka tray ng oven para mas mabilis siyang lumamig. So, lagyan namin sa walk-in chiller. May walk-in chiller pala kami dito, mga ka-Gigi. Di namin sinasabi sa inyo, may walk-in chiller kami. Sabi mo ba sa kanila na may walk-in chiller tayo? Wala, hindi. Surprise. Suppressor. Medyo magulo nga lang, mga ka-Gigi, yung walk-in chiller namin. Hindi pa namin naayos. Double purpose yun eh. Pag sa winter, ano siya, walk-in freezer. Tapos pag bumababa na yung temp niya, walk-in chiller. Pag ano naman, pag summer naman, tambayan naman siya, mga Gigi. 3 in 1. Ayan ah. Yeah. So, i-scatter mo lang para mabilis siya. Scatter yarn! Applicable din to, mga ka-Gigi, sa mga ano. For Applicable yarn! Baka ng risotto. Gusto mo siyang ano, ganun yun, ikakalat mo lang siya sa ano, sa tray or sa flat na surface. Para matuyodin siya. So, punta na tayo sa walk-in chiller namin, mga ka-Gigi. Lamig. Lamig. Yan, ito ang aming walk-in chiller yan. So, lalagay lang namin. Yan, ito ang aming walk-in chiller. Let's go pa! Come on! Ano bang tip ng walk-in chiller natin ngayon? +5, no? So, mga ka-Gigi, ito naman yung ating ingredients for ginataang bilo-bilo. Kailangan natin, of course, ng glutinous rice flour.
and tapioca pearls. Tapos meron rin tayong coconut cream, coconut milk, kamote, langka. So, ito lang yung mga available sa Asian market, mga ka-Gigi. Tsaka yung, ewan ko kung pwede itong saba, sobrang lambot, mga ka-Gigi. Hindi ko alam kung pwede ito or madudurog lang siya. Ayan ang ating pang ginataang bilo-bilo. So, ito, kakat ko muna to mga ka-Gigi, tapos gawin natin. Tapos, gagawin ko itong pinaka rice sticky balls. So, yan mga ka-Gigi, nagpipil na ako ng kamote natin. Siguro nagtataka kayo kung bakit di kami umalis ng bahay or di kami nag-travel. Kasi mga ka-Gigi, dapat magta-travel kami. Kaya lang, hindi ko alam, parang hindi natutuloy, no? Nagpa-plan kami, plano kami ng plano kung saan. Sir? Suot yung salamin ko, mga ka-Gigi. Mananalamin pa yan, oh. So, yun mga ka-Gigi, yung sinasabi ko nga na nagpa-plan kami mag-travel, kaya lang, hindi natuloy. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka, inisip namin na parang magstay na lang sa bahay, mag-quality time, no, with family kami. Tapos, syempre, hindi naman para mag-enjoy kami, ganun. Syempre, 'di ba? Mamamatay si Jesus, tapos mag-enjoy kami, ganun. So, may kanya-kanya naman tayong opinion, pero yun yung para sa amin. So, hindi na kami nag-travel. Nag-stay na lang kami dito sa travel man kami, kung sa place kami pupunta, ang daming mga nagta-travel din ngayon, ang daming mga turista, ang daming tao. So, kasi mga ka-Gigi, para na kaming naging simula nung tumira kami dito sa Finland, hindi na kami sanay sa maraming tao. No? Introvert. Oo, para naging introvert kami. So, hindi na kami sanay sa maraming tao. Yung nagpunta nga kaming Spain, grabe, sobrang daming-dami na kami sa tao noon partida. Hindi pa yun, peak season, no? Pero marami naman talagang tao. Pero, lalo na siguro kung summer, no? So yun, kaya nandito na lang kami sa bahay. Naisip na lang namin. Para saan to? Para saan? Ito. Saan? Pang ganon? Hindi. Pag ganyan yan. For example, meron dyan bulok, di ba? Ayan. Higit mo siyang ganyan, Galing, dagdag kaalaman na naman, Si Keng na mag-peel, mga ka-Gigi, nahirapan ako gamitin yung peeler. May amo kasi ito mga ka-Gigi. May amo. Siya yung amo. Ayaw May sumunod amo ng sa akin peeler. Hirap na hirap ako sa kanya. Skills din kasi mga ka-Gigi. Mas skills si Keng Magaling siya sa lahat ng bagay. Magkaya naman. Kautang naman. Kailangan mo. Tapos pag ganyan, hati lang mo yan. Give mama. That's mama's glasses. Come on. Okay. Tsaka may pipil. So mga ka-Gigi, comment down below kung sino sa inyo nagluto ng ginataang bilo-bilo. I'm sure marami sa inyo nagluto ng ginataang bilo-bilo, no? No, babe? Sabi din gano'n pag Semana Santa, hindi na nga darang niluluto ng lolo ko. Bilo-bilo. I'm sure marami sa inyo na ginataang bilo-bilo. So kami, nagka-crave rin kami ng ganito, pero hindi ganon kasi medyo matrabaho. Kasi syempre gagawa ka pa ng sticky balls, ganon. Tsaka to mga ka-Gigi, simpleng lang to. Ginataang bilo-bilo kasi iba nakikita ko level up na May color may color na yung mga nila sticky balls no? May green, may buko pandan, may ube. May purple, may violet. May purple, may violet. Ang sa lola ko naman ginagawa niya, white lang tsaka purple. White and purple. White and purple. Tapos, ito lang yung available na langka. Mga ka-Gigi, okay lang kasi langka rin naman yan. Parang nakahimay na siya. So, ito na lang yung ginalaw ni Ziki yung camera. Yan. Say hi mga ka-Gigi. Come on. Hi mga ka-Gigi. Say hi. So mga ka-Gigi, ayun na. Malamig na siya.
Tapos naghihimay na rin ako nito, mga sheets. Ito yung ginagamit namin dito, mga lumpia. Frozen spring roll pastry. Yan. Tapos sa isang ito, gumagawa na siya ng bilo-bilo. Ay, wax paper. Ha? Aray! Bowling. Shoutout pala kay ate. Shoutout pala kay ate. Wala akong gloves. Kaya kamay lang. Bukas pala. Galing oh. Babe, perfect. Perfect yarn. Ano sabi ni ate? Ba't daw hindi nag-gloves sa bahay? Sana all may gloves sa bahay. Sana all ate. Sana all may gloves. Pakipadala naman kaming gloves oh. Ano po sa akin? Large. Sa akin medium. Ay hindi, large din pala. Malaki kamay ko. Mahaba kamay ko mga kadili. Ay, sa kitchen, large ginagamit ko. Pero malaki. Nahuhubad. Pero minsan naging medium ako para saktong-sakto. Pero parang masikip na yun, diba? Ayoko ng ganong feeling eh. Yung parang ano yung kamay mo. Ang sakit. Suffocate, no? Tapos pagka hubad mo pawis. Sa'yo hindi. Ako pawis. Ito na yung ginawa kong sticky balls, mga kadili. Sticky bilo-bilo. 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 Bilo-bilo, mga kadili. So mga Gigi, pwede na yung turo natin. Turon pala. Turon pala ang ginawa. Dessert pala. Puro dessert pala tayo ngayon. So shoutout pala kay ate, nag-gloves na ako. Ito na kaya naman ito eh. Baka sabihin. Sana all may gloves sa bahay. Nahiram ako sa kapitbahay namin, ate. Like that. Hold. Hello mga ka-Gigi! Ah! Ginagawa na natin ang bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo mga ka-Gigi. Ito mga ka-Gigi, yung turon. Ay, lumpia pala. Lumpiang toge. Ano, babe? Sarap? Sarap. Siyempre, sabi mo masarap. Kain tayong lumpia. Lumpiang toge. Ito. Babe, malaturon to ah. Solid. Payat. Op. Mas meron kami yung suka. May sili. Yung nakatimpla na dato puti. Pero,
Tinimplahan pa ni King para mas sumarap kasi medyo walang lasa. Budong lang sa lugaw. So mga ka-GG, medyo malungkot ang ating ginataang bilo-bilo. Nakalimutan ko bumili ng pangpakulay. So, ibig sabihin yan mga ka-GG, parang ganyan tayo. Ganito ang buhay natin pag walang Panginoon. Walang kulay ang buhay natin. Sakto Holy Week. Kaya, ito ang kakainin natin. Walang kulay ang buhay pag walang Jesus. Kaya, tsaka na natin lagyan ng kulay kapag buhay na siya ulit. Yan. Sa linggo. Sa linggo mga ka-GG. Hindi ako nakabili ng ube, no? Ube flavor. Sabi ni King dapat daw yan. Purple. Color violet. Pero pwede na yan. Masarap naman. So, meron lang siyang, nilagyan ko siya ng langka. Tapos, yung kamote natin, wala rin kulay. Kasi wala dito nung color purple na kamote. Kaya mo kaya ng para may white, ng nyug. Ha? Para ko lang sa white eh. Nyog. Tultik, all white to mga ka-GG. All white ginataan. San ka pa? Meron lang yellow yung langka, mga ka-GG. Tapos yung saging, di ko pa nilalagay. Kasi white din. Kung gusto nyo na recipe ng all white ginataan, comment down below mga Baka ka-GG. Gigi, sopas yan. Sopas. Huwag naman ng hotdog tsaka ng corned beef. Hindi naman. Sarap-sarap nito eh. So yun mga ka-GG, kakatapos lang namin kumain ng ginataang bilo-bilo. Masarap. Ano masasabi mo? Sarap, no? Dalawang ulit nga ako. Oh, masarap mga ka-GG. Kahit na siya, all white ginataang bilo-bilo. Masarap Iisip ko nilang pa rin. violet habang kinakain ko mga Gigi. Violet. Ayun mga ka-GG, so dahil Holy Week nga, nagninilay-nilay rin kami ni King. Nagre-reflect kami kung ano yung mga nangyari for the past years, kung ano yung mga napagdaanan namin, ano yung mga pagsubok na nalagpasan namin. Hindi pa namin sa inyo na-share mga ka-GG kasi matagal kaming nawala sa pagva-vlog. Parang 1 year kami nawala. So marami kayong hindi pa alam about sa nangyari sa amin, sa napagdaanan namin. So, yun mga ka-GG, ready na kami i-share sa inyo kung ano yun. So, nangyari to last year, siguro mga July 2023, yung isa sa mga pinakamalaking pagsubok na dumaan sa buhay namin kasi pareho kaming nawalan ng work ni King. As in, sabay na sabay kami. Bakit? Kasi isang workplace lang yung pinagtatrabuhan natin. Tama. So, kung nagtataka kayo bakit kami sabay mga ka-GG, kasi nga, parehas kami ng workplace ni King. Pinasok ko siya dun sa restaurant na pinapagtrabuhan ko. Doon ako nag-start mag-work sa kitchen dito sa Finland. Si King mismo yung nag-train sa akin. Siya mismo nagturo sa akin ng lahat-lahat. Kaya, sobrang nahasa ako dahil sa kanya mga ka-GG. So, very thankful ako sa asawa ko. Tapos, nung time na yun kasi, nagtatrabaho siya sa Ride Kitchen doon sa may Kalasatama, yung area kung saan kami nakatira bago ito. So, nung time na yun, parang kulang sila sa tao. Tapos naisip niya bakit hindi na lang ako. So, tinrain niya ako mga ka-GG hanggang sa nakapasok ako, hanggang sa nag-work na ako. So, dumaan yung mga months na sobrang okay, no? Magkasama kami sa work. Pero hindi talaga kami magkasama mga ka-GG kasi ang nangyari nun, pag ako pumapasok sa work, siya kay Ziki. So, parang vice versa mga ka-GG nangyari. So, hindi talaga kami magkasama na magkasama. So, head chef si King doon mga ka-GG. Tapos, siya yung gumagawa ng schedule, ng menu, lahat. Yung restaurant na yun, naka-design siya for pandemic. Parang gano'n. Nung pandemic, sobrang lakas niya. Kasi nga sarado yung mga restaurant eh. Tapos yung restaurant na yun, Ride Kitchen, para siyang food delivery, parang gano'n eh. So, umorder sa amin yung mga tao through delivery online. Parang- Nakuha namin yung order. So, may mag-order ng food online.
papasok sa amin yung order nila, tapos gagawin namin, tapos may magpipick up na food delivery. Oo. Parang ano mga ka-Gigi, parang for take away. Ganon yung yung parang concept nung Ride Kitchen. Marami siyang concepts actually. Siguro mga 7, no? Kasi meron Dati 8. Oo. Dati 8 yun. Kasi meron siyang pizza, may burger, may rice bowls, salads. Ayun mga ka-Gigi. So, maraming klase yung ino-offer namin na menu. Malaki yung menu namin. Unfortunately, nag-file yung Ride Kitchen ng bankruptcy. Wala nang parang lugi na ganun. So, hindi nila kami pinasahod ng 3 months mga ka-Gigi. So, isipin nyo, parehas kami ni Keng. Same ng company. 3 months siya walang sahod. So, 3 months rin ako walang sahod kasi isa lang kaming kumpanya eh. So, isa yun sa pinakamalaking pagsubok namin. Tapos, alam namin parang ganun late lang yung sahod. Pero hanggang sa palala na ng palala, hindi kami pinasahod. Tapos hindi na naman. Pero bago yun, naramdaman na namin. Kasi laging delayed yung sweldo namin. Oo. Yun, late yung sweldo namin. Tapos bago siya dumating, talagang lahat kami, nag-chat na sa group chat. Message namin yung post namin, tatawagin namin na sa salary coming. Parang talagang mga ka-Gigi, dumating kami sa point na nawala na yung respeto namin sa mga bosses. Kasi pinapaasa nila kami ng pinapaasa na susweldo daw sa ganito, bukas daw, tas bukas tas wala. So, syempre, ikaw, mapipikon ka kasi syempre, kailangan mo rin yung sweldo, kailangan namin magbayad ng bills, ganun. Pero, hanggang sa dumating na sa time na talagang sinara na nila yung company. Time na yun, dumaan rin ako sa depression, mga ka-Gigi. So, pero kukwento ko na yun sa mga susunod na vlogs. Pero, yun yung napagdaanan namin na talagang sinubo kami kasi sobrang hirap. As in, ang hirap mga ka-Gigi kasi syempre, dun lang din kami. Syempre, kaya ka nga nagtatrabaho para meron kayong panggastos. Since wala nga kami parehas sweldo, tapos nawalan pa kami ng trabaho. So, napakabigat nun sa amin. Pero, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi nalagpasan namin lahat yun. As in, ngayon, pinag-uusapan namin at shinare namin sa inyo, mga ka-Gigi, kasi gaano man kahirap ang buhay or gaano man kalaki yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, makakaya mo yan kasi naniniwala ako na hindi magbibigay si Lord ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Ayun yung time na talagang down na down kami pero lumaban kami. Naghanap kami ng work. Tapos, buti na lang talaga dito sa Finland. Sobrang galing kasi kahit na nawalan ka ng work, basta meron kang union. Kaya very important yun na magpa-member ka nun kasi para pag if ever nawalan ka ng work, meron kang mapagkukuhaan ng money kung kailangan mo. Grabe yung pagka-down ko nun mga ka-Gigi kasi yun nga nawalan kami parehas ng trabaho pero hindi ko alam na sobrang ganda pala ng ipapalit ni Lord na talagang hindi ko akalain makakapasok ako sa hotel. Alam niyo yun, hindi ko talaga akalain. So, ang galing ni Lord kasi talagang may plano siyang maganda para sa'yo. Kaya sobrang thankful ako. At si Keng din, nakapasok siya sa magandang company which is yung Roslund kung saan kami nakakakuha ng mga libreng pagkain. Alam niyo yun, hindi niya namin kailangan mag-grocery. Nakakapag-uwi siya ng mga meat. Libreng pamasahe. Oo, libreng pamasahe. Meron siya kasi mga ka-Gigi kasama sa job offer niya. Sabi niya, kailangan libre yung pamasahe which is yung travel card. So, kasi dito kami sa Vanta area nakatira. So, medyo mahal yung pamasahe namin. So, meron silang 50% discount pero hindi niya yung nagagamit kasi nga nakakapag-uwi siya mismo nung mga meats tas yung mga leftover nila for lunch. Pwede niyang iuwi kasi mga ka-Gigi itatapon lang yun. So, lahat ng inuuwi ni Keng, lahat yun merong blessing ng boss na pwede mo iuwi yan. Hindi nag-uuwi si Keng basta-basta. So, sa mga nagtatanong, bakit pwede mag-uwi si Keng ng mga pagkain? Bakit daw? Kasi ang dami nagtatanong, baby, bakit daw nakakapag-uwi ka? Buti daw okay lang daw sa mga boss mo, tas buti hindi daw sila nalulugi. Siya nag-offer sa akin yung boss ko eh.
kakausapin niya ako, tatanungin niya ako kung tapon mo na tong meat na to or uwi mo, parang ganun. Pero pwede pa yun. Tsaka ano rin doon, ang policy namin, dapat sinaserve namin ng mga steak or mga food, laging fresh. Kaya pag gumawa kami ng mga pasta or ng mga ano, talagang isang araw lang, dinidispose na agad. Kahit sobrang dami, wala, Tapon na. dinidispose na. Pero mostly, yung mga karne, pinapaano nyo na talaga sa akin, pinapadispose nyo na. Tapon mo na to, o iuwi mo na. Ganun. Kaya nakapag-uwi si Keng ng mga meats kasi pag nag-order si Ansi, minsan sobra-sobra, no? Sobrang dami. So, yung sobra na yon hindi naman nila gagamitin. So, tatanungin niya si Keng kung gusto ni Keng, tapos, or tatanungin niya si Ansi kung kailangan pa yun. Kung sabihin ni Ansi hindi na, tapon na, or kung gusto niya iuwi, yun, pwede iuwi ni Keng. Tapos, pangalawa, yung leftover nila sa lunch, tapos yung iba naman, yung mga hindi na bibili sa meat shop, tapos, Kaysa masira. Oo, kaysa masira. Itapon, binibigyan nilang nila sa akin. Oo, mga ka-Gigi. So, grabe, sobrang thankful kami kasi talagang bumabaha ng karne sa bahay namin, mga ka-Gigi. Hindi lang yun, nakakapag-share kami ng blessings kila Ate Inday, kay Kuya Dudong at sa iba naming friends. 'Di ba? Sawang-sawa rin sila sa steak. So, Tsaka dito sa Finland, sobrang bihira yung ganun eh. Yung mag-work ka sa isang restaurant, tapos mag-uwi ka ng pagkain or papauwi sa'yo, sobrang bihira mangyari yun. Lalo na sa amin, mga ka-Gigi, sa hotel, hindi ganon. Hindi sila nag-aalaw ng ganun eh, sa mga company, sa mga malaking company, sa mga hotel, di ba? Hindi pwede yun, bawal yun eh. Oo. Actually, pag kumain ka nga sa restaurant, may bayad yun eh. Yung per day mo, yung staff meal mo, ang bayad doon parang 7 euros. 7 euros or 6.50 dati, parang ganun eh. Pero sa amin, libre mga ka-Gigi, wala akong binabayaran doon. Kahit ano, pwede kong kainin. Kaya nga. Pwede akong mag-steak araw-araw. Pero sa mga restaurant na napag-work ako dati, meron lang mga mga piling pagkain na pwede mong kainin, parang ganun. Hindi ka pwede mag-steak, hindi ka pwede ganun. Hindi pwede yung mga, in short, hindi pwede yung mga mamahalin. Oo. Kasi syempre yung steak, alam natin, mamahalin yun. So, hindi yun pwede ipakain sa staff. Pero dito sa Roslund, sobrang lahat pwede mo kainin. Lalo na kunwari ako, pagka pumunta ako doon, binisita ko si Keng, since wife ako ni Keng, pwede akong libre doon, mga ka-Gigi. Pero syempre, hindi ko yun tinetake advantage. Yun yung perks ng talagang yung nagwo-work doon sa Roslund. So, grabe, sobrang thankful kami na nakapasok siya sa Roslund. Sobrang ganda ng mga work namin.